Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, October 31, 2025, Friday. Update tayo sa low pressure na binabantayan natin sa may silangan. Nasa labas pa din ito ng Philippine Area of Responsibility at posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. Hindi lang isang bagyo ang paparating kaya mas magandang aware tayo sa mga posibleng daanan ng mga bagyong ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, dalawang pangunahing sistema ang nakakaapekto sa bansa. Una, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ito yung meeting point ng hangin mula sa north at south na nagdadala ng makakapal na ulap at madalas na pag-ulan. Pangalawa, umiiral pa rin ang northeast monsoon o hanging amihan sa extreme northern Luzon, kaya medyo iba ang magiging panahon sa bandang Batanes at northern tip ng Cagayan kumpara sa iba pang bahagi ng bansa. Unahin natin ang mga lugar na direktang tatamaan ng ITCZ para sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARM, Soxargen, Davao Region at Lanao del Norte. Asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Hindi ibig sabihin nito na uulan buong araw, pero may mga oras na bigla ang lalakas ang buhos lalo na sa hapon o gabi dahil ito sa epekto ng ITCZ. Posible ang moderate at pabugso-bugsong ulan kaya may banta ng flash floods at landslide lalo na sa mga mababang lugar, gilid ng sapa o ilog at sa mga bundok na may malalambot na lupa. Paalala sa mga nakatira sa informal settlements o sa gilid ng estero na maging alerto kapag paulit-ulit ang ulan. Para naman sa Cagayan, Isabela at Aurora, ibang sistema ang dahilan ng ulan. Shear line ang nakakaapekto dito. Ang shear line ay yung salubungan ng malamig na hangin mula amihan at mainit na hangin mula dagat, kaya nagiging rason ng tuloy-tuloy na kaulapan. At sa mga probinsyang ito, inaasahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at may isolated thunderstorm. Kahit hindi bagyo, ganito ang klase ng ulan na pwedeng magpatagal ng basa sa lupa, kaya may banta rin ng flash floods o pagguho ng lupa lalo na sa Aurora at Isabela na may mga bulubunduking bahagi. Sa Batanes naman, mas banayad ang panahon, partly cloudy to cloudy skies na may mga mahihinang pag-ulan dala ng northeast monsoon. Ito yung typical na amihan weather, medyo mahangin, malamig, may ambon pero walang inaasahang malaking epekto. Ang sabi nga sa forecast, no significant impact. Pero kahit ganon, lagi pa rin i-check ang advisory kapag lalabas ng laot dahil minsan may alon pa rin lalo na kung may kaakibat na moderate winds. Para naman sa Bicol Region, sa natitirang bahagi ng Visayas at sa natitirang bahagi ng Mindanao, asahan ng partly cloudy to cloudy skies na may mga pag-ulan at thunderstorm na dala pa rin ng ITCZ. Ito yung mga localized o thunderstorm type na biglaan kung umulan pero mabilis din namang nawawala. Dito rin pumapasok ang reminder na kahit panandalian lang ang ulan, kapag sabay ang malakas na hangin at thunderstorm, posible pa rin ang biglaang pagbaha. Sa natitirang bahagi ng Luzon na hindi nabanggit, ang magiging dahilan naman ng pag-ulan ay localized thunderstorm, ibig sabihin maaraw o maalinsangan sa umaga, tapos pagdating ng hapon, magpapakita yung malalaking kaulapan at posibleng umulan ng biglaan. Sa kondisyon naman ng hangin at karagatan sa Northern Luzon, moderate to strong ang hangin mula northeast to east. Dahil dito moderate to rough ang dagat, nasa pagitan ng 1.5 hanggang 2.8 meters ang taas ng alon. Kung maliit lang ang bangka o pump boat, mag-ingat o makipag-ugnayan mula sa inyong local coast guard bago pumalaot. Sa Visayas at sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin mula sa southeast to east at slight to moderate ang alon. Nasa 0.6 hanggang 2.1 meters, kaya generally safe pa rin ang pangingisda. Sa Mindanao, light to moderate din ang hangin from west to southwest at slight to moderate ang coastal waters na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Pero tandaan, kahit slight to moderate lang, pwedeng lumakas yan kapag may thunderstorm sa dagat. Ngayon naman, punta tayo sa mas mahalagang bahagi ng forecast, yung tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa kahapon. Ayon sa update nila para sa week 1 o mula October 30 hanggang November 5. Wala pang aktual na bagyo sa loob ng PAR, wala ring nakapwesto na TC-like vortex sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon.
Pero ang forecast model ay nagpapakita na may tatlong TCLV o Tropical Cyclone-like Vortex na posibleng mabuo sa paligid ng Philippine Monitoring Domain. Yung TCLV-1 ay posibleng mabuo sa may Sulusi pero mababa ang chance na maging bagyo. Yung TCLV-2 ang mas binabantayan dahil ito yung may high likelihood na maging tropical cyclone at nakikita na sa southeastern boundary ng PAR at TCAD. Ang projected na direksyon nito ay papalapit sa Visayas at Southern Luzon area. May isa pa, yung TCLV-3 na posibleng mabuo sa eastern boundary ng TCID. Pero sinasabi na mababa pa rin ang chance nitong maging bagyo sa unang linggo. Pagdating naman sa week 2 o November 6 hanggang November 12, doon na mas lumalakas ang signal ng modelo. Sinasabi dito na yung TCLV-2 na may mataas na chance maging bagyo ay malaki ang posibilidad na tatawid na mismo sa area ng Visayas hanggang Southern Luzon. Ibig sabihin, pwedeng maglandfall o dumaan sa Visayas area tapos tatawid ng Southern Luzon bago lumabas. Kasabay nito, yung TCLV-3 ay posibleng pumasok sa PAR at kikilos papuntang Northern Luzon. Pero ang chance nito ay low to moderate pa lang. Sa madaling salita, ang kabuuang mensahe ng Pag-asa para sa period na ito ay malinaw that TC threat potential is likely over the forecast period. Hindi ibig sabihin siguradong dalawang bagyo agad, pero mataas ang chance na may mabuo at papasok. Kaya kailangan na nating mag-monitor ng mas madalas. Para naman makita natin ang actual simulation, gamitin natin ang GFS model sa windy.com. Ayon sa datos, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure system na binabantayan. Dahil LPA pa lang at medyo malayo pa ang distansya, marami pang pwedeng magbago sa lakas at sa direksyon nito. Pero ang nakikita ngayon ng model, kapag nakapasok na ito sa PAR sa mga susunod na araw, papangalanan itong Bagyong Tino. Ang galaw nito ay generally pakanluran, hilagang kanluran. At sa November 4, ayon sa pinaka-latest data, posible itong dumaan sa Eastern Samar. Dahil ito ay tatama sa silangan, buong Visayas region ay posibleng maka-experience ng ulan at hangin, pati na ang Bicol region at bahagi ng Southern Luzon bago pa ito lumabas papuntang West Philippine Sea. Pero we have to remember na LPA pa lang siya ngayon. Hindi pa final ang track. Kapag malayo pa ang bagyo, very sensitive ang forecast. Kaunting galaw lang sa bilis o lakas ng hangin sa Pacific Ocean, pwede nang magbago kung sa Samar ba talaga tatama o iilag papuntang Bicol o tatawid sa Visayas. Kaya mahalaga na lagi tayong nakatutok sa mga susunod na updates. Isa pa, sa GFS model, ipinapakita na may kasunod na sistema. Ito rin ang nakikita ng Pag-asa sa kanilang extended outlook. Pagkatapos ng posibleng Bagyong Tino, may isa pang vortex na pwedeng mabuo at ang inaasahang direksyon naman ito ay papuntang Northern Luzon. Dito naman pumapasok ang discrepancy sa ibang global models. Sa European model, mas maaga nilang ipinapakita na northward o papunta sa Northern Luzon ng track. Hindi masyadong dumadaan sa Visayas, kaya makikita natin na hindi pa nagkakatugma ang GFS at European model sa eksaktong direksyon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang araw-araw na monitoring. Habang papalapit ang low pressure system sa bansa, mas nagiging accurate ang track at mas natutukoy kung saan magla-landfall at gaano kalakas ang ulan. Dahil dyan, ang pinaka-practical na gawin ngayon ng mga nakatira sa Eastern Visayas, Bicol, Southern Luzon at pati na sa Northern Luzon ay maghanda. Siguraduhin na yung mga baradong kanal ay malinis, yung mga bubong na may tagas ay maayos at yung mga nakatira sa landslide prone areas ay aware sa kanilang evacuation center. Dahil ITCZ pa lang ngayon, maulan na. Kapag sinabayan pa ng papasok na LPA o bagyo, mas lalaki ang chance ng pagbaha. Sa kabuuan, ganito ang lagay ng panahon. Ngayon pa lang maulan na dahil sa ITCZ, shearline at localized thunderstorm. Sa susunod na mga araw, papasok ang isang low pressure system na posibleng maging Bagyong Tino at posibleng daanan ng Eastern Visayas, Visayas region at Southern Luzon pagdating ng around November 4. Pagkatapos nito, may posibilidad pa ng isa pang sistema na maaaring umangat naman papuntang Northern Luzon at ayon sa Pag-asa, ang TC threat potential ay likely para sa buong forecast period kaya wag maging kampante. Kaya mga kababayan, manatiling nakaantabay sa susunod na update dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at palagi po tayong mag-ingat.